Umalis nga kami ni Mister at syempre dahil may lakad nga kami ng asawa ko ay syempre sinama nga namin ang kanyang manugang at ang kanyang apo. Kaya nga namin sinama dahil syempre kaibigan nga naming dalawa yung pupuntahan namin at syempre kaibigan din ng asawa ko yung tatay nung kaibigan namin. Ang gulo no? Ang mga kaibigan nga namin ay taga Yemen. Char. Syempre ang manugang nga rin ng asawa ko ay syempre taga Yemen din yan. Natural isama ko yan dahil taga Yemen ang pupuntahan namin. Medyo magulo nga lang ang aking sinasabi pero mga lahing Yemeni po talaga ang aming pupuntahan. Sa totoo lang nakamit din sila ng aking mga kaibigan minsan, 'di ba? Charot. Yung apo nga ni Mister ay syempre may kaunting sumpong pa yan kay bagong gising ba. Alam mo naman ang nanay niya ay basta lakad at gala talaga ang pupuntahan ay kahit tulog ang anak gigisingin. Parang ako nga lang din yan. Basta gala ang pupuntahan ay walang makapagpapigil. Charot. Dapat nga talaga noong nakarang araw pa kami pupunta doon pero sabi ni Mister ngayon na lang kasi syempre alam mo na unahin mo na ang mga kaibigan ko, 'di ba? Tatlo na nga lang kami. Sa totoo lang malapit lang naman talaga ang bahay nila. Kumbaga kung lalakarin mo pag nasa Pinas ka kaya mong lakarin, o 'di ba? Pero pag nandito sa Saudi, Diyos ko po, hindi ka pwede maglakad dito lalo na kung babae ka kay maraming mga langgam diyan sa kalsada. Baka makagat ka pa. Siguro nga nagtataka kayo bakit katanghaling tapat kami ay gagala Kasi nga syempre doon nga kami manananghalian. At syempre dahil doon na nga kami manananghalian ay syempre doon na rin kami maghahapunan. Sa totoo lang masakit talaga yung araw sa balat mga kapalangga pero mabuti na lang yung hangin ay malamig. Gano'n naman talaga dito sa Abha. Hindi naman kasing init dito ng Riyadh or Jeddah or mga Dubai. Charot. Pag napunta ka dito sa Abha ay parang nasa Baguio ka lang. Dahil nga dito sa may Abha ay kaya sinasabi kong malamig dito dahil nga mataas nga ito na lugar. Kung mapunta ka nga dito at dito ka titira ay para kang nasa Tagaytay or Baguio. Kaya naman kapag araw ng summer ay wala naman ibang pinupuntahan yung mga taga ibang lugar kagaya lamang ng Riyadh, Dubai o kaya mga Jeddah ay dito ang punta sa Abha. Kasi nga kapag buwan ng summer ay dito ay sakto-sakto lang, hindi mainit at hindi rin malamig, o diba? Sa tinagal-tagal ko nga nagwalwal dito ay syempre nakarating na nga kami at may dala-dala pa akong termos. Dahil ang laman nga ng termos na to ay kape lang naman. Syempre may dala nga yung manugang ni Mister na halawa, o diba? Mahilig talaga sila sa matamis. Hindi naman matagal at ilang minuto lang naman ay nandito na kami sa aming pupuntahan, o diba? Nakita nyo naman, nakababa na kami sa aming mahiwagang Mercedes. Dati nga ay palagi kami nagkikita every weekend pero ngayon ay madalang na lang. Syempre marami nangyari sa aming buhay. No? Bukod nga doon sa nagkasakit ang asawa ko at ako ay syempre nawalan din kami ng tubig kaya hindi na kami nakakalabas. Stress ba? At dito nga ay pabalik-balik nga ako sa labas at saka sa loob ng gate dahil nga syempre nadapa man ang apo ni Mister sa labas. Dito nga sa Abha ay minsan lang kami mangapit bahay pero sulit naman kasi madaling araw na kami umuwi, o diba? Ganon talaga pag mga marites. Akala ko nga ako lang ngayong marites kaya syempre pag tayo mga Pinoy ba mga marites pero hindi ka pag mga ibang lahi din willing-willy din yan makipagmaritisan. At habang naglalakad nga kami paakyat sa may hagdanan kay muntik pa madapa ang manugang ni Mr. Toing. Paano nga naman kasi sobrang haba ng abaya niya tapos may bit-bit pa siyang halawa. Kung tutuusin ako madalas din ako nadadapa, hindi ko lang yun sinasabi, o diba nakakahiya kasi. Lalo na kasi kapag mahaba ang abaya, o diba? Kaya ako binabawasan ko talaga yung abaya ko para hindi masyado mahaba. At ayan na nga nandito na nga kami sa bahay so hindi naman pwede na hanggang sa loob mag-video ako kasi syempre wala na kaming mga suot na abaya at yung mga dalaga doon kay bawal ba yun dito no? Maraming salamat sa inyong suporta.